Okay, napag-alaman po natin na sa huling panahon, yun pong halimaw ay magpapagawa ng estatwa o rebulto. Okay? At ito pong rebultong ito, ayon po sa Biblia, especially po rito po sa pahayag o Revelation chapter 13, nandito po ito sa verses 14 to 16, no? Kung di po ako nagkakamali. Ay ito po ang larawan ng halimaw o estatwa o rebulto ng halimaw. Ngayon, ang tanong po rito, kasi ito po talaga ay mabubuhay. Ito po ay magsasalita. Okay. May mga nagsasabi po ngayon at ikinuconnect po nila ito sa mga hologram. Ikinuconnect po nila ito sa mga hologram. Yung mga makabago nating technology ngayon. Pero isip-isipin niyo po ito. Kung technology po natin yan sa panahon natin ngayon, hindi po mamamangha ang mga tao. Sapagkat technology yan eh. Alam natin yan sa panahon natin ngayon. Kaya ako po naniniwala, magsasalita po yung halimaw sa kapangyarihan ng false prophet. Milagro po yan. Malahimala po yan. Kaya mamamangha ang mga tao sa sangkatauhan, yung mga naiwan po sa rapture yan. Sila po yung dumaranas ngayon ng Great Tribulation. Basahin po natin ang Revelation, the Revelation of John the Divine, no? The Revelation chapter 13 verses 14 to 16, sasalin ng Living Bible, the Living Bible, TLB kung tawagin, no po. Babasahin natin sa talatang 14 hanggang 16, 14 to 16, ano po? By doing these miracles, he was deceiving people everywhere. Anong sabi? By doing these miracles. Hindi binanggit dito by doing this hologram, by doing this technology. No. By doing these miracles, he was deceiving people everywhere. He could do these marvelous things whenever the first creature was there to watch him. And he ordered the people of the world to make a great statue of the first creature. Ang binabanggit po ng The Living Bible na first creature ay yung halimaw. Ito po yung Antikristo. During that time, very popular na po yung Antichrist, kaya magpapagawa siya ng rebulto. Tapos sasabihin ng iba, nangangaral ngayon, hologram daw, makabagong technology. Hindi po. Tandaan po natin, sa panahon po natin, nalalapit na pong mangyari ito. And during that time na mangyari po ito, mas high-tech na po during that time. Kaya pag nakakakita ang mga tao during that time na mga high technology, hindi po sila mamamangha sa technology, pero mamamangha sila sa mga mirakulo o sa mga milagro, sa mga miracles. Tandaan po natin yan. Huwag tayong aalis sa Bible, no? Tingnan po natin mabuti. And he ordered the people of the world to make a great statue of the first creature. And he ordered the people of the world to make a great statue of the first creature. Sino yun? Who was fatally wounded and then came back to life. He was permitted to give breath to this statue. Gumawa po ang mga tao ng napakalaking rebulto ng halimaw o ng Antikristo. Siguro ang magiging papel lang po rito ng technology ay yung simultaneously. Halimbawa, itatayo po ito halimbawa sa New York. Lahat ng mga camera sa buong mundo nakatutok sa New York. Merong mga Facebook Live nakatutok po roon para lahat ng mga nanonood sasamba doon sa halimaw. At during that time, meron na rin po sigurong pandetect para malaman yung mga hindi sumasamba sa halimaw. Hindi po natin alam kung ano yun. Pero ito po, naniniwala ako, ito po ay malaking mirakulo na ite-perform ni Satanas sa pamamagitan ng false prophet para ituro ng false prophet yung mga tao doon sa halimaw na tinatawag na Antichrist. Tignan po ninyong mabuti sa verse 15. He was permitted, he was permitted to give breath to this statue and even make it speak. Hindi po hologram yan. Yan po ay mirakulo. Nag-speak sa kapangyarihan ni Satanas. Tandaan po ninyo, nakalagay po sa aklat ng Thessalonians na taglay ng Antikristo ang kapangyarihan ni Satanas. So si Satanas po talaga, hindi po technology yan. Pag technology na ang ginamit mo, hindi na po miracle yan.
Tingnan po natin. Then the statue, makinig po mabuti. Then the statue ordered that anyone refusing to worship it must die. Tingnan po niyo ang ginawa niya rito sa 16:16. He required everyone, great and small, rich and poor, slave and free, to be tattooed with a certain mark on the right hand or on the forehead. Ito yung mark of the beast, 666. Lahat ng sumamba doon sa rebultong yun, tatatakan ng 666. Hope maliwanag po sa atin ito. Nakikita niyo po ba yung hawig nito, yung sa Daniel, di ba? Yung si Meshach, Shadrach, Abednego, hindi sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Ganon din po ito. May mga magre-refuse din pong magsamba dito o sumamba dito sa halimaw na ito, doon sa estatwa ng halimaw na ito. Pero sila po ipatutugis at ipapapatay ng Antikristo kahit saan sila magtago. Sapagkat ito po ay nakasulat sa Biblia, ito po ay mangyayari. So ngayon po, ang atin pong tututukan ngayon dito, tingnan natin nasaan na po ba tayo ngayon. Well, anytime now, magra-rapture na, darating na po ang Panginoong Hesukristo para dagitin na tayo, ang kanyang iglesia, ang kanyang church. Sino po yung church? Tayo po. Tayo mga believers, tayo po ang church. Hindi po yung building, ha? Tayo po, mga mananampalataya. Tayo po ang church. Church, tayo. Tayo ang dadagitin ng mahal na Panginoong Hesukristo para pumasa Kanya at makapiling niya magpasawalang-walang hanggan. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe na po dito. Sa ganitong paraan po, maipaparating natin sa ibang mga tao ang mensahe ng Panginoong Hesukristo ng kaligtasan at Kanyang pag-ibig at Kanyang biyaya sa mga huling panahon na ito, na ang mga tao ay naniniwala kung nangangailangan, desperately need, na they need a Savior para po sila po ay maligtas. Ang mga tao po ngayon, makikita po ninyo kung ano-ano mga ginagawa, makabulastugan, naliligaw ng landas. Well, kailangan po nila ang Panginoong Hesukristo. Kahit gaano po sila kayaman, kahit ano pa ang kanilang na-attain na achievements dito sa lupang ito, kung wala ang Panginoong Hesukristo sa kanilang mga buhay, walang kwenta ang kanilang buhay. Diba? So, ang tanging makakapag-fulfill, the fulfillment, okay, be on Jesus Christ only. They can be fulfilled kung tatanggapin nila ang Panginoong Yesus. So, yan, subscribe na kayo, like and share the video, mahalaga pong ma-share niyo ito. Thank you po, and Jesus truly loves us all.